stays together, stays together always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers and to realize how good they are. Please give us the wisdom to see how true it is that the family that prays together stays together. Save the family. Pray the Rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Magandang umaga po sa inyong lahat at isang masayang kaarawan ng Santa Iglesia, ng Banal na Simbahan. Ngayon ay kapistahan ng Pentecostes na sinasabi nating simula o pagsilang ng Banal na Simbahan. At tayong lahat ay mga mananampalataya. At ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Lalo na ang pananampalatayang Kristiyano. Nakapako lamang ba ito sa pagsisimba tuwing linggo o sa pagdalo sa mga nakatakdang sakramento? Pagdiriwang lamang ba ito ng mga kapistahan ng mga santo? Kumisan nga may mga turo at pagdiriwang ang ating pananampalataya na hindi natin gaanong nauunawaan. Ang pananampalataya ba ay pikit matang pagtanggap o tayo ba'y hinihingan pa ng mas masusing pag-unawa? On the other hand, mahirap ding ihiwalay ang pananampalatayang Pinoy sa debosyon sa Mahal na Birhen. Kaya sa araw na ito, makakasama natin si Father Melvin Castro at kasama siya ay pag-uusapan natin ang debosyon sa Mahal na Birhen sa konteksto ng pananampalatayang Katoliko at Pilipino at kaugnay pa rin ng ginagawa nating pagdiriwang ng Pentecostes. At ang pagpapatuloy ng tampok na kwentong buhay, isasalaysay po ni Chi Bocobo. At ang pakikipagsapalaran ng mga superhero ng simbahan, tampok ang ating natatanging santo sa buwang ito sa Once Upon a Saint kasama si Kuya Bernard. At ang pagninilay natin ngayon sa Sunday Gospel Reflection kasama ang ating panauhing pari. Lahat po ng yan sa ating palatuntunan ngayon. Kaya wag po kayong aalis at tawagin na ninyo ang buong pamilya para sa pagtatanghal natin sa araw na ito. Ilan lamang paalala at tayo magbabalik para sa mga kaganapan ng Simbahang Katolika sa loob at labas ng bansa kasama si Claudine Shalcita para sa Dateline FRC. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Shalcita, and you're watching the news on Dateline FRC of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. In Vatican City, just after ordaining 10 men to the priesthood, Pope Francis called on young Catholics to ask Jesus what he wants from them and to be brave. Addressing the crowd in St. Peter's Square, Pope Francis said, and we quote, "There are many young people today here in the square. Let me ask this. Have you sometimes heard the voice of the Lord through a desire, restlessness, inviting you to follow him more closely? Have you had any desire to be apostles of Jesus?" Unquote. Pope Francis also encouraged people to pray
for those who are discerning their vocation and wondering what God's will is for their lives. Behind and before every vocation to the priesthood or consecrated life, he added, there is always strong and intense prayer for someone, from someone, a grandmother, a grandfather, a mother, a father, a community. The Pope made his remarks after having ordained 10 men as priests for the Diocese of Rome in St. Peter's Basilica, a celebration that coincided with the World Day of Prayer for Vocations, which was created by Pope Paul VI. In his remarks before reciting the Regina Coeli prayer, he emphasized the importance of the day and asked for prayers for the new priests. He finished his words by invoking the intercession of Mary, that she would help us to know better the voice of Jesus and to follow her, to walk in the way of life. In Santiago, Chile, the president of the Pontifical Council for Social Communications, Archbishop Claudio Maria Celli, encouraged Catholics to make bold use of new technologies in the work of evangelization. In his address entitled Communications and the Second Vatican Council, Can a council held 50 years ago still be current? Archbishop Celli recalled that the last pontificates have highlighted the challenges raised by the new technologies. He said, and we quote, "The new technologies are part of the Church's very mission. The last pontiffs help us to understand that the vocation of social communications in the Church means presenting the truth about man," unquote. Archbishop Celli noted that Blessed John Paul II placed great importance on the use of the new technologies in evangelization, especially with his apostolic letter entitled Rapid Development. And in Piura, Peru, nearly 30,000 people took part in a demonstration in the northern Peruvian city of Piura recently to voice opposition to attempts to legalize abortion in the country. At the conclusion of the march, Archbishop Jose Antonio Eguren of Piura thanked the thousands of faithful for attending and reiterated the Church's commitment to proclaim the sacred and inviolable character of each human life from conception to natural death. He said, and we quote, "At this time in which there is a danger of nuclear war between the two Koreas, in which there is hunger in Africa and other regions of the world, in which there are wars, worldwide terrorism, and other very grave international problems, the UN is worried about the promotion of abortion in Peru," unquote. Archbishop Eguren emphasized that the UN Commission was created to watch out for the most innocent and vulnerable, which by its description should protect the unborn from abortion. The Church, he added, can never abandon the human person, especially the unborn child, who is the poorest of the poor and doesn't even have a voice to defend itself. During the march, Archbishop Eguren blessed 300 pregnant women, who also prayed for women who wish to have a child but are unable to, as well as for those who have undergone an abortion, that they may experience the Lord's mercy, healing, and peace. And that was Dateline FRC this week, brought to you in cooperation with EWTN.com, the national press, and various news sources here and abroad. For Family Rosary Crusade of the Servant of God, Father Patrick Peyton, I'm Claudine Shasta, reminding you that a family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. May the song that is sung and the words that are spoken be a source of great joy for you as you discover through this most holy rosary the story of your redemption.
the family that prays together, stays together, growing together, day by day. If we pray together, we stay together. Mary, our mother, teach us to pray. My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nakabalik po ang Family Rosary Crusade. At nandito tayo sa Church Alive, ang ating sulok ng palatuntunan ito na kung kailan tayo ay nagtatalakayan. Ang public service ay serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Ang mga nagpapatupad nito ay ang mga nahahalal o naluluklok sa pwesto. Kung tutuusin, hindi ito isang propesyon, kundi bukasyon. Paano nga ba nagiging isang mahusay na lingkod bayan? Tatanungin natin ngayon ang isa sa mga batikang lingkod bayan natin. Mga kaibigan, nais ko pong pakilala sa inyo ngayong umaga. Siyempre, kilala nyo na siya. Ang ating pong dating senador, si Senator Kit Tatad. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Father. At salamat sa inyong panyaya. Hindi tumatanda, Mahirap at sabi, hindi ka tumatanda. Sabi ko, hindi natututo. Oo, yun pala yun. Hindi, tumanda na po kayo. So, Senator, ano ang kahulugan ng, halimbawa, ay mahalal ka sa posisyon sa pamahalaan? Ano ang kahulugan ng public service? Ang kahulugan yan ay gusto ng bayang naghalal sa inyo na kayo'y magsilbi. At para sa akin, isa lang po ang pamantayan ko diyan. Ang pinakadakilang leader na dumating sa sangkatauhan at darating sa sangkatauhan, dili ba ang ating Panginoon? At ang sinabi niya, I come to serve, not to be served. Kaya yun lang po para sa akin. Sa lahat ng gagawin mo, ang titingnan mo ay yung iba, the others, no? Hindi yung sarili. Kasi palaging mag-aaway po yung self-interest at saka yung interest ng bayan. The common good, no? Kung hindi mo pwedeng katalunin yung sarili mong interest, mawawala ka diyan. Yung pagsisilbihin mo ang sarili mo. So, ang dapat po ay wala talaga yun totally? Wala. Talagang selfless. Total and unconditional service yan. Yan ay pinakita sa atin ng Panginoon. Pinakikita sa atin ng mga santo ng ating simbahan. So, hindi po lahat ay pwede sa public service? Hindi po maaari. Hindi lahat lang may gusto. Merong volunteer yan, i-alok ang sarili. In fact, yan ang isang problema natin. Dahil sa ating sistema, wala sa ating kumakandidato, halimbawa, na nanonominate ng partido. Self-nominated lahat. Lahat. Opo, nung araw, merong proseso na para magkaroon ng isang presidente, yung mga partido pipili ng kanilang nominees. Okay? Tatanungin yung mga miyembro ng partido. Hindi. Ayun, na-announce na niya sa sarili niya. Gusto kong maging presidente, pupundar ako ng partido,
lagyan ko na maraming pera, i-anunsyo ko, maraming media, propaganda, etc. Lahat na yan, ako kandidato. Okay. So kayo ay minsan at patuloy pa rin naman kayo naglilingkod sa ating bayan sa inyong pansariling pamamaraan. Pero ano po ba ang napapala ng isang naglilingkod? Ang napapala mo, kung totoong lingkod bayan. Kung totoo yung totoo po. Kaisa ka. Panginoon. Kaisa mo siya. At wala naman tayong ibang sadya sa buhay. Nasa katekismo po natin, basic anong purpose ng isang tao sa mundo? To know, to love, and to serve the Lord. And to be with Him. Nais ko sanang marinig yan sa mga lingkod bayan na ito ang kanilang napapala. Hindi mo pwedeng baguhin, Father. Kasi life is a journey. Maraming tanawin na malilibang ka diyan. Pero hindi mo dapat kinakalimutan kung saan ka talaga papunta. So, ito na rin yung yung parang sagot sa susunod kong tanong. Paano mapapalalim ng paglilingkod bayan ang iyong pagkatao? Diba? Yun, pinakikita po ng ating Santo Papa ngayon. No? Very deep. Yung immersion niya sa humanity. In fact, meron akong binabasang isang chapter ng isang libro na sinulat niya nung ay cardinal pa. Isang chapter para doon sa libro ni Monsignor Luigi Guisani, no? Ang titulo nito, For Man, no? At sinasabi ni Pope Francis, no? Cardinal Bergoglio pa siya nang sinulat niya ito, na ang problema ngayon hindi lang yung nawala ang Panginoon sa pananaw ng mundo, no? At tinanggal talaga ang Panginoon, kundi nawala din at tinanggal din sa pananaw natin ang ating pagkatao. Na kaya lamang nagkaroon ng halaga po ang ating pagkatao dahil ginawa po tayo sa hugis. Sa wangis. Sa wangis ng Panginoon. Kung yan ay nakakalimutan natin, hindi lang Panginoon, nakalimutan natin ang totoong naturalesa ng tao. Paano ba, pwede bang mangyari na ikaw ay naglilingkod bayan, pero halimbawa ay sa buhay mo ay wala naman yung panalangin, hindi ka ugnay sa iyong paglilingkod, no? Sa iyong posible ba yun? O yung spiritualidad mo? May mga tao, halimbawa, hindi sila Kristiyano, no? Maaring walang panalangin kasi wala silang paniniwala Halimbawa, bago narating ng sibilisasyon yung Andaman Islands, lapit sa India, walang religion mga tao. Pero ang kataka-taka doon, nung nakita ng mga anthropologists na dumating doon, the first anthropologists na dumating sa Andaman Islands, yung mga tao doon, kahit na walang religion na dumating under the influence of Christianity, naniniwala sila in one God. Meron. At saka, in my limited experience, ako po'y naging miyembro ng gabinete sa pinakamurang gulang. 29. Sa buong kasaysayan po ng ating bansa. Siguro sa kasaysayan ng mundo nung nakaraang siglo, 29 lang. 29 years old. Mahaba po, 10 taon akong nasa gabinete. Makikita na pagkaharap mo yung mabibigat na problema, wala kang ibang kausap, wala kang ibang pwedeng sumbungan, hinga ng tulong. Hindi yung mga kaibigan mo, hindi yung bayan mo, hindi ang Panginoon. Sa kanya't sa kanya ka. Sa gitna ng pinakamatinding kalungkutan, in the middle of the deepest loneliness of the human heart, wala kang ibang pupuntahan. Wala kang ibang susuyuin, kakausapin, kundi ang Panginoon.
At siya rin ang gumabay sa inyo, patuloy na Siya. gumabay. At Walang ibang gagawin sa'yo. Mhm. Walang ibang gagawin. Ang sarap naman na pinag-uusapan natin ni public service, pero nakikita natin na kinakailangan pala ito ay mag-ugat sa ating relasyon. No? Hindi Tunay na pwedeng relasyon sa mahiwalay, Panginoon. Father. Kasi yung tao, ano man siya, Mhm. from the very moment na naging tao yan hanggang sa wakas. In fact, yung wakas na yan, transition lang yan to another life. Kung naniniwala ka tayo ng kabilang buhay, no? There's never a moment, isang kapiratong sandali na yung taong yan ay hindi lalang ng Panginoon. Hindi napuputol yung umbilical cord niya sa Panginoon. Di ba? Lagi nang naroon ang ugnayan. Kaya lahat ng gagawin niya. Kung siya nasa pamahalan, at ang pananaw ko siya yung government, civil government, is simply a participation, a human participation in the divine governance of the universe. Kaya yung mga batas, halimbawa, saan nagmumula? Paano sabihin, itong batas na ito ay tama, nararapat, makabubuti? Ay, may relasyon po. Sa divine law. The divine positive law, the Ten Commandments. Pag sumalangat doon, hindi mabuting batas yan. Maybe it's not even a law. It does violence to the law. So, that's government. Hindi mo pwedeng ilagay mo sarili mo sa labas. So ngayon po, Senator, ano po ang inyong mensahe bilang panghuli nating sa inyo, no? Na pananalita. Anong mensahe niyo sa mga kapapanalo lamang sa nakaraang eleksyon? Well, yung mga mambabatas, halimbawa, importante po na maintindihan po natin kung anong ibig sabihin po ng batas. No? Yung batas, sinabi ni Santo Tomas Aquino yan, law is an ordinance of reason promulgated by those in authority for the common good. May Latin po dyan, pero pag na tayo mag-Latin. Yan po ibig sabihin. Ngayon, kilalanin po natin ang tunay na relasyon po ng tagapaglalang at nilalang. Ang relasyon po ng lipunan at ng pamahalaan. Lipunan, estado o pamahalaan. No? Gagawa po tayo ng batas. Upo po tayo dyan sa Senado. Halimbawa, itong batas na ito ay dapat para sa tao ito. Para maging para sa tao yan, kilalanin natin na ang karapatan ng tao vis-a-vis yung karapatan, halimbawa, ng pamahalaan. Okay? Sa konstitusyon natin, nakapaloob dyan yung separation of church and state. Ang totoo, yung separation na yan ay artificial kasi church and state dapat ang pinagsisilbihan ng tao. Yung isang tao, pinagsisilbihan yan. Pero dapat maging malinaw na yung karapatan ng tao, karapatan ng pamilya, halimbawa, na autonomous, sagrado, inviolate, dapat ko hindi pinakikialaman ng pamahalaan. Hindi pwede sabihin na, mambabatas ako, lahat na gusto kong gawing batas, gagawin ko maging batas, kahit na nasasaklawan na yung karapatang pantao. Dapat po hindi nangyayari. Dahil wala pong ibang tagapagtanggol ng mamamayan, kundi po itong mga bagong kalat. Kaya kilalanin po natin yan. Dahil doon sa Reproductive Health Bill, halimbawa na naging batas na ngayon. Okay? Kine-question po namin yan sa Korte Suprema. No? Anong pinag-usapan yan? Yung tinuturo ng simbahan na mali ito, sabihin ng pamahalaan, huwag kayong makinig sa simbahan. Sa amin kayo makinig, sa kongreso kayo makinig, sa mga congressmen, sa mga senador kayo makinig. Malaki pong pagmamalabis ito. Yan dapat iwasan. Kaya po, galing po sa isang dating, ako po sa Senado, ako po long terms lang po ako, but
most of the years na nandiyan po akong majority leader. Yun lang po. The law should serve the society as it is meant to serve the society. So, maraming salamat sa inyo. Ang dami naming natutunan sa inyo ngayon at napakalalim, subalit makahulugan ang ating naging pag-uusap ngayong umaga. Ilang pong paalala bago tayo magpatuloy, huwag po kayong titinag sa inyong panonood. Magbabalik po kami. Salamat po, Senador. Magandang araw. Ako po si Ces Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Last week, nakilala natin sina Joe at Beth De Castro na nag-asawa sa napakamurang edad at nahantong din sa hiwalayan hanggang sa sila'y magkita at magsamang muli sa Japan. Sundan natin ang kanilang storya. Mas lalong humirap ang buhay ni Joe at Beth sa Japan. Yung first month namin, siya naman nagkaroon ng problema, nagkaroon ng bleeding sa internal niya, sa ovary ata yun, ano? Na wala akong kapera-pera, hindi ko alam na bago lang ako sa Japan ang utang ko halos kalahating milyon ata ang gagastusin doon sa pag-o-opera sa kanya. Na mag-expire ang kanilang visa, ay naranasan nilang magtago sa mga otoridad. Ngunit iyon din ang mga panahong naramdaman nila ang patnubay ng Diyos. Nagtago kami sa chapel ng ang pari French. Sabi ko, tago mo kami, Father, dahil nahabol kami ng immigration. Tinago kami ng almost 3 days. Tapos, totoo pala na hinahabol kami ng immigration dahil yung 6 kong kasama, pinaghuli. Luckily, talagang tinumo ang Panginoon, di ba? Dapat kasama kami doon sa hinuli noong paman Mahalaga ang ginampanan ng ilang chapel na pinagtaguan ni Joe at Beth. Naging aktibo sila rito sa pagtulong sa kapwa. Doon sa simbahan na yun, kung saan kami nagsiserve, doon kami nagtago. Na yung mga trials, meron pa isa nangyari na hinuhuli kami ng immigration at saka ng mga pulis Yung pulis kala ko huli na dahil inakbayan niya akong gano'n Yung pala, dito gumraduate sa Pilipinas, nagsasalita ng Tagalog, pabulong na sinabi, sige, tawagin mo yung mga kasama mo, bumaba kayo, nagre-raid kami. Ang simbahan ang laging aming, pagka meron kaming mga gatherings doon, sa simbahan na lang namin ginagawa. Hanggang sa kami maging lay minister, nag-serve na kami doon, at lahat ng bagay, sinuportahan kami noong Italianong pare. 1996 nang pala rin sa hanap buhay si Joe at magkaroon ng sariling negosyo. Hindi doon sa lugar ko na sa Kanagawa ko nagkanegosyo. Dalawa sa aking kapamilya, ang kuya ko at saka yung anak niya nahuli sa Saitama. Malayo sa amin, it takes around siguro 3 hours by train. Nagtrabaho ako sa kanila, part-time job. Nahuli silang pareho. Yun na pala ang simula na after 2 years ako nagtrabaho sa kanila dahilan sa kinuha nila ako. Nakaipon ako ng pera. Doon na pala ako makapagre-raise ng isang negosyo na import business. Lubos ang pasasalamat ng mag-asawa dahil naramdaman nilang kasama nila ang Panginoon sa kanilang paglalakbay sa buhay. Doon ko na realize na talaga lahat ng bagay na binigay niya sa aking pagsubok, buhay ang Holy Spirit. Ang aksidente kong nangyari din sa Japan, alam kong hindi ako mabubuhay kung hindi dahil sa Kanya. Pati hapon, paano mo napaniwala yung hapon na ang salita ng hapon, hindi mamamatayan.
Kasama niya si Jesus niya yun ang salita, ganun katindi. Kaya, ang Panginoon, sabi niya, ngayon ako naniniwala doon na nandito tayong pareho sa Japan na buhay. Kaya naman patuloy ang kanilang suporta at pakikipag-ugnayan sa isang Catholic Church Filipino community sa Japan na tumutulong sa mga batang kapuspalat sa Pilipinas. Meron silang yung Yamato Catholic Church Filipino community together with the Japanese community ng Yamato Catholic Church. Meron silang mga pinapadala every Christmas season na pera. At the same time, doon din kami kumuha ng mga possible na scholars. Hopefully, sabi nga namin, mag-grow pa yung funding. Tumutulong din kasi yung mga Japanese sa pag-donate para dun sa scholarship program. Na ang pinaka-requirement lang nilang hinihingi is yung i-propagate nila yung pag-pray ng rosary through the Black Rosary. Nang makauwi sa Pilipinas sa mag-asawa, ay unti-unti nilang pinunan ang mga panahong nawalay sa kanilang mga anak. Doon ako nalungkot na naging binata, naging dalaga, hindi ko nayakap. Puro sa telepono lang. Mayayakap ko ba telepono for 10 years? Doon naghirap ang loob ko nung nasa Japan ako noon. Ang telepono ba, ang picture ba, mahahalikan mo? Hindi. Kaya ngayon ko tinutumbasan yung naging pagkukulang ko sa kanila. Siyempre, mga kwentuhan ng mga pagdating sa mga relasyon, sensitive na relasyon sa girlfriend mo, ganyan. Hindi ako ganun ka-open noong mga time na yun. Nito lang talaga noong mga time na naka-adjust na siya. Ganito pala, ganyan pala. Medyo lately talagang nasasabi ko na, kahit ano nasasabi ko na. Kahit ano. Pero dun sa mami ko, ever since pagdating, wala namang walang big adjustment kasi talagang madali naman kausap yun si mami. Walang problema sa mga bagay-bagay. Naturuan na rin ni Joe ang mga anak tungkol sa kanilang negosyo. Si Jeremiah yung panganay. Hanggang sa kaming dalawang mag-ama, nagpabalik-balik sa Japan. Magkatuwang kami sa pamimili doon. Araw-araw bumibiyahe kami. Na yun ang aking mensahe sa kanila. Hindi kakayanin ng sarili ko. Kayo ang pinaghandaan ko. Nitong negosyo nito, kayo na ang gagalaw ngayon. Two head is better than one. Pagdarasal naman ang tinuturo ni Beth sa kanya mga apo. Praying the rosary, parang may nagkakaroon kami ng mas malalim na relasyon kay Mama Mary. At the same time, it helps me na talagang maging more courageous na hanggat maaari i-emulate, sundan kung ano yung nagawa niya, which is very hard. I ask them, pag nandito yung Black Rosary, nagro-rosary kami, sumasama naman sila. Pero alam mo, kasi yun nga yung problema nang nawala ka ng 10 years. Pero binabawi ko sa apo ko, kay Andy, tsaka kay John. And very receptive sila, nakakatuwa. Kasi parang feeling ko, nung bata kasi ko, syempre, preoccupied ka masyado. Parang doon sa mga apo ko, talagang sumasagot, alam niya. Sa mahabang paglalakbay nila Joe at Beth, ay natagpuan nila ang kahulugan ng buhay. Yung hinahanap ko noon, kompletong-kompleto na ngayon. Una-una, yung pamilya. Binigyan ako ng hanap buhay. Binigyan ako ng pamamahay. Materially, sobra nga eh. Pero, sabi ko, hindi yun eh. Kaya yung kahulugan ng buhay na hinahanap ko, binigay sa akin ni Lord. Una-una, dito kasi nanggagaling eh. Malambot ang loob ko sa pagtulong sa kapwa. Walang halaga sa akin yung material thing. Basta kakayanin ko, ibibigay ko dahil lang sa, alam ko, doon ako nanggaling, sa wala eh. Nakita ko na siguro yung kahulugan ng buhay kasi yung dream ko nung bata ako, I have a family.
And ang prayer ko na lang lagi ngayon kay God is sana till the end matapos naming mag-asawa yung nasimula namin. Na kahit anong trials ang dumating, sana kung sino man ang mauna sa aming mawala, we're still together. Para there's something na we can live sa mga bata na kahit na may mga pamilya na sila, they know na marriage is something that you keep. It's a commitment to live na together for the rest of your lives. And kahit na anong mangyari, kahit na anong dagok ng buhay, my kids know it, na maiintindihan nila na hindi yung anumang problema ang pwedeng maghiwalay sa isang mag-asawa. Narito ang payo ni Joe sa maraming Pilipino na nais mang-ibang bayan. Sa palagay ko, unang gawin ng aalis na ama o kahit na ina na aalis, yung iayos muna niya yung una yung sarili niya. Dahil lang sa kung hindi mo iayos sarili mo, pagpunta mo sa ibang bansa, lahat ng pangako mo na yan sa iyong iiwanan baka masira. Ang kailangan maging diretso ang isip, ang maging sandalan, simbahan, si Lord, wala nang iba. I'll see you next week for another episode of Mga Kwentong Buhay. For the servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, I'm Cess Datu. Thanks for watching. I ask every family, please pray the Rosary. The family that prays together stays together. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Hi! Mabuhay! Tuloy-tuloy na po kami sa inyong mga tahanan. Ako pa rin po inyong lingkod, si Bernard Factor Canyaveral, sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yehey! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga... At siyempre, kasama pa rin natin ang mga mag-aral mula dito sa... Kabisig Elementary School na ating matatagpuan sa... Barangay San Andres, Cainta, Rizal! Yay! Alamin nga natin kung anong sinasabi ng mga bata tungkol sa kanilang mga paaralan. Ang aming paaralan ay... Ate, ano masasabi mo? Malinis. Malinis. Oy, kailangan natin ang mga paaralan ay malinis. Sino pa? Ang ating paaralan ay... Yes, ate. Matalino. Matatalino ang mga estudyante. Very good. Sino pa? Sino pa dito? Yes, ate. Yes, ate. Ikaw naman muna. Si ate, ha? Ang ating paaralan ay... Maayos. Maayos. Kuya, yes, ikaw naman. Ang aming paaralan ay maaliwalas. Maaliwalas, yehey! Napakahalaga po na ang ating paaralan ay malinis, maayos, at maaliwalas para nang ganun yung mga bata makapag-aral silang mabuti. At sa kanilang paaralan, may nagtuturo ng katesismo. Tama? Yes! Importante. At syempre, narito po siya, 13 years na, katikista. Walang iba kundi si Brother Ray Sahad. Brother Ray, did I say it right? Brother Ray, kumusta po kayo? Yes. Mabuti po, Oo. Brother Bernard. Opo. Ano po ba? Ang apelido po niya ay Sadhi po. Sadhi? Aba, saan naman ang galing ang apelido mo na yan? Kami po ay mga tubong Antiqueño. Antiqueño. Aklan. Antique. Panay Island. Yes. Kayo po 13 taon ng katikista. Opo, brother. Wow.
Nagsimula po ako doon sa Our Lady of Light. Oo. 10 Sa years. ngayon, kay Monsignor Lagarejos. Opo, kay Monsignor Lagarejos. Then nung nagkaroon po ng bagong parokya dito sa Floodway, nailipat po kami rito. Dito. Bali 5 kaming katikista na nailipat rito. Opo. Sino-sino po kayong 5? Ikaw ay isa. Ako, si Merly Timbol, si Nestor Adatanghel, si Melden Padilla, at si Leti Ligarde. Kumusta po ang buhay ng isang katikista? Sa ngayon po, sa 13 years kong nagtuturo bilang isang katikista, masaya po ako na nagtuturo sa mga bata. At nakikita ko po sa mga bata na talagang ang kanilang buhay pananampalataya ay nandyan pa rin dahil sa mga ginagawa natin ngayon na lahat ng mga paaralan, maging pampubliko at maging pribado, ay tinuturoan po namin. Kayo po ba'y nag-aral ng pagtuturo ng katekismo? Ako po ay unang-una, pumasok po ako ng BOC ng one week, BOC? Basic Orientation Course. 1 week po yon. Then nagpatuloy pa ako ng 1 year sa Antipolo sa Basic Formation Course. Then nagkaroon po ng religion education na scholarship dito sa Cainta Catholic College. Isa po ako sa mga nag-aral nung panahon na iyon. Kahanga-hanga, palakpakan natin si Brother Ray. Pero ano po ang hamon sa pagtuturo ng katekismo ngayon sa mga batang katulad nila? Ang hamon po sa amin ay dapat magiging matyaga kami sa pagtuturo dahil sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na yung mga grade 1, talagang malilikot sila, pero ando doon po ang aming pagpapasensya, pangunawa, tinuturuan po namin sila sa magandang pamamaraan. Oo. Hindi madali yan, ano po ha? Hindi po madali, pero dahil po tayo ay katekista, isinasabuhay natin ang mga bagay na yan, tinuturo natin. Sabi po nila, napakalaki daw po ng sahod ng mga katekista. Sa amin po rito sa St. Francis of Assisi, voluntaryo po kami. Wala po kaming honoraria dito. Pang sabi nila, napakalaki ng sweldo namin, nasa langit lahat. Ayan, yun po ang tama. Yun ang naririnig ko sa kanila. Yun po yung aming sahod, nasa langit nasa po. Langit Antayin po namin yun. Brother Ray, baka gusto nyung kanyayahan yung ating mga taga-panood na maging bahagi rin ng gawain sa simbahan. Ito po, Brother Ray. At anyayahan natin maging katekista. Okay, para sa mga nanonood, nananawagan po kami sa inyo na nawa tumugon tayo sa panawagan sa pagiging isang katekista para maranasan natin na ang mga batang ating tinuturuan ay maramdaman nila ang pagmamahal ng mga nagtuturo sa kanila. Lalong-lalo na sa paaralan, bago kayong lumabas ng pintuan ng paaralan, yung mga batang iyan ay pumipila para magmano sa iyo. Nakikita po nila si Kristo sa isang katekista. Alapakan natin si Brother Ray. Brother Ray, mabuhay po kayo, ha? At good luck po sa inyong mga gawain. Thank you very much, ha? Uy, tama yung sinabi sa atin ni Brother Ray, ha? Kinakailangan maging matyaga. At yan ang ginawa ni Saint o si San Pedro Poveda na siya ay nagtyagang magturo doon sa mga naninirahang mga kabataan, mga pamilya sa loob ng mga kuweba sa lugar na kung tawagin ay Guadix. Natatandaan niyo ba yan? Yes, mga bata. At eto na nga, naintriga siya dahil sa pera. Ipinatawag siya ng obispo at nalungkot siya. Walang sinagot na anuman na masama si Pedro sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi siya nagsagot para labanan yung mga nangiintriga sa kanya. Tahimik niyang dinala ito sa kanyang dibdib. Ayaw niyang masaktan yung iba at umalis siya sa Guadix. Masama ang kanyang loob pero ang ginawa niya, Diyos na ang bahala sa lahat ng ito. Darating ang panahon na ang hustisya, malalaman din nila lahat kung ano ang tunay na nangyari. Pero isang bagay ang naging mahalaga sa kanya, na maraming tao ang nangangailangan ng hindi lang formation, kung kinakailangan ng mga tao na matuto sa mga bagay-bagay at maging matalino, maging marunong
Kasi karamihan na nakakausap niya ay mangmang. Ibig ko sabihin, kulang sa pinag-aralan. Kaya nung pumunta siya sa isang lugar, sa Covadonga, naggawa siya ng maraming sulat. Mula sa kanyang karanasan sa Guadix, nakagawa siya ng maraming pamphlets na sabi niya, kailangan magkaroon ng tamang edukasyon ng mga tao noong mga panahon na yon. 1906. Marami siyang ginawa at ang sabi niyang ganyan, kailangan magtayo ng isang sistema para maitatag ang isang mabuting paaralan na nagtuturo ng tungkol sa pananampalataya. At itinayo niya yung Saint Teresa de Avila Academy. At ito ang pasimula nung tinatawag natin na Teresiana Association. Yung Teresiana Institution. Ito na yung pagpapasimula ng mga gawain ng mga Teresiana ng mga panahon na yon. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, dapat ding turuan yung mga guro, dapat ding turuan yung mga teachers tungkol sa ating pananampalataya. Ang hindi niya alam sa Covadonga, kumakalat na yung de-Christianization. Wala nang naniniwala sa pare, ayaw nang maniwala sa Diyos. Kumbaga, unti-unting nasisira yung moral fiber ng mga tao. Wala nang ginawa kundi lumaki sa layaw, magbabad sa sugal, sa mga gawain na kahalayan. At sabi niya, kawawa yung mga bata, lalaki sila na wala rin kaalaman tungkol sa pananampalataya. At nag-aalala siya, katulad ninyong mga bata, kung hindi kayo marunong tungkol sa inyong pananampalataya, ay baka mamaya kung saan-saan ka na lang mapapunta at wala ka ng takot sa Diyos. Ni hindi na marunong magdasal, pero sabi nagsisimba. Ni hindi marunong mangumpisal, pero ang sabi bininyagan. Hindi na marunong gumalang sa pare, pero sabi Kristiyano at Katoliko. Kaya ang sabi ni niya, dapat maturuan yung mga teacher. Kumbaga, magkaroon ng maraming katikista. At itinayo niya itong Saint Teresa de Avila Institution na paaralan, school, para sa mga kabataan na ito at para maturuan sila properly. Subalit ang hindi niya alam, maraming tao, pag gumagawa ka ng mabuti, ano yung ginagawa ng ibang tao? Sinisiraan siya. Bakit kaya mga bata, gumagawa ka ng mabuti, pero yung iba hindi natutuwa sa ginagawa mo? Naiinggit, tama kayo dyan. At yung ba nakikita pa rin natin sa ikasama natin ngayon? Totoo pa ba rin yan? Nangyayari ba talaga yan? Kung minsan may mga tao gumagawa ka ng mabuti, naiinggit? Totoo mga bata. Pero nawalan ba ng loob si San Pedro Poveda? Nang hina ba ang kanyang kalooban sa mga bagay na ito? Hindi po. Pero patuloy na kumalat ang de-Christianization. At may mga tao na nag-uusap-usap kontrabida si Pedro Poveda. At pag may isang kontrabida, anong dapat gawin sa kanya? Ha? Di ba? Sa mga teleserye, pag may kontrabida, anong ginagawa? Mga bata, ano kaya ang mangyayari kay San Pedro Poveda sa kabila ng nagnanais na magturo sa mga kabataan, lalo pa sa kababaihan, ng tungkol sa pananampalataya na mamulat sila sa karunungan? Magtagumpay kaya ang mga masasamang loob laban sa kanya? Yan ang ating sasagutin sa ika-6 at huling kabanata ng Totoong Buhay at Pakikipagsapalaran ni San Pedro Poveda. Pero bago tayo tuloy magpaalam, nais ko lang batiin ang ating mga kaibigan dyan po sa Galeria Optica. Naku ha, nagtitinda sila dito, sila Jimmy Lingat, si Joseph Pineda, dyan po sa may P. Gomez Street, Quiapo. Si Dr. Mel Watson, kay Sel, at siyempre sa Binyas family, maraming salamat po.
Again, thank you very much kay Brother Ramon Moreno, the Order of the Holy Rose of the Child Jesus. Maraming salamat po. At sa lahat ng FRC group, thank you very much. At siyempre, kila Sister Epi Brazil, magkaroon sana kayo ng pagkakataon na dalawin yung kanilang Regina Rica dito po sa Taytay Rizal. At bago tayo tuloy magpaaram, siyempre, ang katagaan ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together. A world of prayer is a world that peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Father Melvin Castro ng Diocese ng Tarlac. Naku, isang magandang kapistahan na naman po ngayong araw na ito, 19 ng Mayo, Pentecostes. No? Ito po ang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Ang ebanghelyo natin ngayong linggo na ito ay mayroon po tayong choices. Ang gagamitin po natin sa pagninilay ay yung isa. Ang ika-20 kapitulo ayon kay San Juan, versikulo 22 hanggang 23. Atin pong pakinggan. And when he had said this, ito yung pagbati ni Kristo ng kapayapaan sa kanyang mga disipulo, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Hiningahan ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Naalala niyo po yung aksyon na yan ng Diyos? Kung kailan unang naganap yung paghinga? Yan po ay nasa aklat ng Genesis. Nung nilikha ni Kristo ng Diyos, si Adan, ang sabi doon ng aklat ng Genesis ay, hiningahan ng Diyos sa ilong si Adan at nagkaroon siya ng buhay. Ito yung aksyon na ginawa ni Kristo. Matapos siyang muling mabuhay, at si San Juan ay partikular sa teolohiya na yan, sa muling pagkabuhay ni Kristo, may bagong paglilikhang nangyayari. There is a new creation. Kaya andi dito yung kilos na yan ng Diyos, ang paghinga. Sa lumang tipan, sa aklat ng Genesis, ang tawag dyan sa Ebraiko ay Ruwa Elohim, hininga ng Diyos, the breath of God. Ito yan. Ito yung ginawa ni Kristo. Kaya hiningahan niya ang kanyang mga apostoles. May bagong paglilikha. May bagong buhay. Kaya nga nakadugtong doon, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Anumang kasalanan ang patawarin nyo, ay patatawarin. Anumang kasalanan ang hindi patawarin, ay hindi nga mapapatawad. Ito yung bagong buhay na pangako ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mabuhay tayo, ang muling mabuhay tayo mula sa kamatayan ng pagkakasala. At ito ang Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo. Muli tayong nilikha ng Diyos. We are the children of a new creation sapagkat tayo'y binuhay ni Kristo sa pamamagitan ng paghinga sa atin ng Espiritu Santo. Akmang-akma naman po, sa aklat ng mga gawa ng apostoles ay sinasabing ang nagtipon-tipon diyan sa cenacle, sa upper room, naghihintay ng Espiritu Santo, kasama ang mga apostoles ay ang mahal na Birheng Maria. Ando doon ang mahal na Birhen. Kaya nga sa litania ng mahal na Birhen, ang tawag natin sa kanya ay Mater Ecclesiae, ina ng simbahan. Kasama natin siya. Sumasamba, umiirog, umiibig, naglilingkod sa Diyos. Ngayon pong araw ng Pentecostes,
ay kasama natin ang mahal na Birhen Maria, ang ina ng simbahan, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagdating ng Espiritu Santo at ng kapanganakan ng Santa Iglesia. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating pagninilay. Hanggang sa susunod po na linggo dito sa ating mga pagninilay sa Ebanghelyo. At sa pagtatapos ng ating palatuntunan, ulitin ko yung ating mga pinagnilayang kanina. Mahirap ihiwalay ang pananampalatayang Pinoy sa debosyon sa mahal na Birhen. Ano ang kahulugan ng pananampalataya? Nasa lingguhang pagsisimba ba ito? Nasa pagdiriwang ba ng mga nakatakdang kapistahan? Nasa pakikiisa ba sa turo ng simbahan? Ang tunay at makahulugang pananampalataya ay isang pagsasabuhay. Pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa kanyang kalooban. Pagsasabuhay ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Pagsasabuhay ng mga pagdiriwang at tradisyon ng simbahan sa pamamagitan ng paglilingkod at pagtataya. Katulad ni Maria, na siyang pangunahing halimbawa ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Ako po ang inyong kaibigan, Father Eric Santos, na nagpapaalala sa bili ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, lalo na ngayong ating ipinagdiriwang ang kapanganakan ng simbahan. All together now, the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. At siyempre, bago tayo matapos, atin pong aalayan ng ating panalangin ang mga kapatid nating may sakit at ngayon ay nanonood sa atin. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin ang kagalingan ng aming mga kapatid na may sakit na ngayon ay humihingi ng tulong mula sa iyo. Pagaanin mo ang kanilang nararamdaman. Hipuin ang mga bahagi ng kanilang katawan sa loob at labas na nanghihigi ng kagalingang mula sa iyo. Naway sa kanilang pagtanggap sa iyong pagkapagaling ay matutunan nilang lalo pang maglingkod ng higit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At para sa inyong lahat, isang natatanging pagbabasbas. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. And may the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Birthday ng simbahan, kaya happy birthday sa lahat. You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from
of hearts united in the love of Christ.